Nakatanggap na naman tayo ng munting regalo kay Mejomi. Ito nga yung Mejomi W80. Syempre, i-unbox na natin to para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba kaganda tong Mejomi W80 na to. Napaka-useful na isang flashlight na to kasi hindi lang siya single LED, dual LED pa siya. Ibig sabihin, meron siyang combination ng floodlight tsaka thrower light. Dito nga sa bandang itaas ng box niya, may nakasulat dito ng Mejomi W80. Kasi W80 yung model ng Mejomi na to. Tapos dito naman Mejomi flashlight. Dito naman may nakasulat na turn green when full charge, red light when charging. Yan yung kanyang switch button kasi merong light indicator yan. Kapag puno na siya, kulay green ang lalabas na ilaw. Kapag charging naman siya, kulay red naman yung lalabas na ilaw. Dito naman may nakasulat na COB floodlight. Kasi yung Mejomi W80 na to, meron niyang LED sa may kanyang body. Ayun yung nagsisilbing floodlight ng Mejomi W80 na to. Na siyang napaka-useful naman kasi kapag brownout, napakalawak ng sakop na ilaw nitong COB floodlight na to. Dito naman may nakasulat na 18650 Li-ion battery kasi ginagamitan siya ng 18650 na battery. Isa sa mga common na battery ng mga LED flashlight natin ngayon. Dito USB Type-C kasi USB Type-C charging tong W80 natin. Pwede nyo gamitin yung mga charger ng cellphone nyo sa W80 na to. Kaya hindi na kayo mahirapan mag-charge kasi nga rechargeable na yung battery tapos USB Type-C pa. Tapos meron siyang magnetic tail. Ito yung isa sa pinaka magandang features ng mga flashlight, yung magnetic tail. Kasi hindi mo na siya kailangan bitbitin lalo na kung gumagawa ka. I-date mo lang siya sa mga bakal-bakal, hindi mo na siya kailangan hawakan. Tapos dito may nakasulat na powerful LED 1300 lumens kasi nga 1300 lumens tong W80 na to. Napakalakas na kasi nga 1300 lumens siya. Tapos ang kanyang floodlight na tinatawag o yung COB na tinatawag ng Mejomi, meron namang 400 lumens. Napakaliwanag na rin ng 400 lumens na yan. Ito nga sa baba naman, may nakalagay dito na spotlight and floodlight. 2-in-1 rechargeable flashlight. 1 key button, IP67 strong brightness. Ayan yung nakasulat sa may bandang ibaba niya. Tapos dito naman sa gilid, ayan nga, rechargeable flashlight 2-in-1. Kaya siguro sinabi nilang 2-in-1 kasi nga meron siyang spotlight at meron siyang floodlight. Ito na may social media account ng Mejomi. Ayan, at Mejomi sa Facebook, at Mejomi World sa Instagram. Tapos ang website nila na www.mejomiworld.com. Tapos warning dito, don't point the flashlight to your eyes. Dito naman sa bandang likod, nandito pa rin yung 2-in-1 na rechargeable flashlight nila. Tapos ito nga yung strong magnet. Kasi nga, pwede mo nga siyang ilagay sa mga bakal-bakal habang gumagawa ka. Halimbawa, sa dun sa sakyan, ayan, mga ganyan. Tapos strong aluminum alloy body, good quality anodized. Ayan yung nakasulat yan. Tapos smart button, battery capacity indicator, charging indicator. Kanyang switch button nga ay merong light indicator na nagsasabi kung charging siya at kung full charge na siya. Tapos ito yung COB, constant floodlight. Ito yung LED dito sa kanyang katawan. Tapos OSRAM LED spotlight, 50,000 hours lifetime. Ang ginamit pala na LED dito sa W80 na to ay yung OSRAM na LED. OSRAM P9 to kung di ako nagkakamali. Kaparehas ng Mejomi J81 kaya napakaliwanag ng LED nito. At napakaganda pa kasi OSRAM. Stainless steel clip. Meron siyang clip doon na stainless steel. Na naro-rotate mo siya ng 360 degree rotated. Also can be moved to the groove near the head mounted. Pwede mo ilagay banda rito. Ayan. Kung dito siya nakakabit, pwede mo ilagay dito para mas madali mo siyang maisusuksok sa mga bulsa mo. Type-C charging. The button indicator will show red light when charging. It will turn green after full charge. Ayan yung nakasulat dito. Sa spotlight niya naman, meron nga siyang 1300 lumens. Ito yung highest mode niya. Na tumatagal naman ng 3 hours kapag ka naka-highest mode. Yung kanya susunod na mode ay yung middle mode naman na merong lakas na 400 lumens. Na siyang tumatagal naman ng 3.5 hours o 3 oras at kalahati kapag ka nakabukas. Tapos ang kanyang susunod na mode naman ay yung kanyang low mode na merong 100 lumens na tumatagal naman ng 10 hours. Tapos ang kanyang pinakamababang mode naman, ito yung tinatawag na iba na moonlight. Ito naman sa Mejomi ay ito yung lowest mode niya na merong 1 lumen at tumatagal ng 240 hours. Napakatagal niya, no? Nakabukas na walang patayan. Tapos meron siyang beam distance na 180 meters. At meron naman siyang intensity na 8200 candela. Tapos meron siyang waterproof rating na IP67 ang kanyang waterproof rating.
Yung IP67 waterproof plating nga pala, ito yung waterproof plating na pwede mong submerge sa tubig o ilubig sa tubig. Tapos dito naman sa kanya baba, meron nakasulat dito na SOS, tapos meron din siyang strobe. Napaka-useful nitong strobe na to, lalo na kapag hinahabol ka ng aso. Minsan gamit na gamit ko yan yung strobe na yan Kapag hinahabol ako ng aso, tinututukan ko ng strobe, nahirapan na silang lumapit sa akin. Yung SOS naman, napaka-useful din yan. Kapag kailangan mo ng tulong, magagamit mo yan. Kahit sa malayo, kitang-kita ka. Ayan yung mabagal na nagbi-blink. Dali na nilang ma-identify na nakangailangan ka ng tulong pagka ginamit mo yung SOS na yan. Dito natin buksan sa ilalim para hindi masira yung box nya. Pag dito kasi kadalasan nasisira. Ayan, tulad yan kakaroon siya ng biyak. Yun Yan, sa loob ng box nya bubungod sa atin yung kanyang user manual. Tapos ang kanyang lanyard at saka yung USB Type-C na charging cable. Tapos ang kanyang dalawang extra O-ring. Ito na nga itsura mismo ng Midyomi W80 natin. Napaka-premium nga ng look niya, napakaganda. Ito naman sinasabi nila na COB light o yung kanyang floodlight. Ito naman yung Osram P9 na LED o yung spotlight na tinatawag nila. Tapos ito naman yung kanyang USB Type-C na charging port. Kapag hindi nyo gagamitin yan, lagi nyo lang isasarado yung kanyang cover para kung sakaling babasahin nyo hindi siya papasukan. Tapos ito naman yung kanyang pocket clip na pwede mo namang ilipat dito sa kabila. Depende sa'yo kung ano yung gusto mo. At ito naman yung kanyang magnetic na tail cap. Napaka-useful ng magnetic tail cap na yan. Buksan na nga natin siya para matanggalan natin yung kanyang protected film. Yan, tanggalin natin yan at ibalik natin itong kanyang tail cap. Sa pag-ooperate naman sa kanya, kung bubuksan mo yung LED niya, ilolong press mo lang siya. Ito yung kanyang lowest mode. Ngayon, kapag ililipat mo yung mode niya dahil nakabukas na nga siya, pipindutin mo lang ng mabilisan yan, yung kanyang switch button. Ito yung kanyang low mode. Yung kanina, yun yung pinakamababa na energy saving na tinatawag nila, yung 1 lumens. Ito naman yung kanyang low mode na merong 100 lumens at matagal nga ng 10 hours. Ito naman yung kanyang middle mode na tumatagal naman ng 3.5 hours na merong 400 lumens. Ito naman yung kanyang highest mode na merong 1300 lumens na tumatagal naman ng 3 hours. Yan, napakaliwanag niyan. Ngayon, kung gusto mo naman ilipat yung kanyang mode, ilolong press mo lang ulit hanggang lumipat na dito sa kanyang COB light. Ngayon, kapag nasa COB light ka naman, kung ililipat mo naman yung kanyang mode, kung gusto mo mas malakas o mas mahina, pipindutin mo lang din yan ng mabilisan. Hindi yan kailangan ilong press. One click lang, lilipat na siya ng mode. 3 modes din yan. Ngayon, kung galing ka dito sa COB light, gusto mo gamitin itong kanyang spotlight, ilong press mo ulit yan. Lilipat na yan. Paglipat naman ng mode, ayan. Ganyan lang siya i-operate. Lubog natin sa tubig itong W80 natin para matest na rin natin yung IP67 na waterproof plating nya. Buksan natin habang nakalubog. Yan. Yan, dito lang siya sa low mode. I-test natin. Okay. Start. Yan, 10 minutes na yung pagkakababad niya, ihango na natin. Alright, ayan floodlight, test natin yung floodlight niya. Ayan naman yung floodlight niya, kahit nakalubog wala pa ring problema. Yun, goods na goods yung Midyomi W80 natin. Walang problema yung waterproofing niya.
Yan, kung mapapansin nyo, halos hindi na nga makita sa camera. Pati yung liwanag ng kalsada gamit tong 1 lumen na to hindi na makita. Pero kung dito sa actual magagamit mo naman siya, kasi kung gusto mo talaga makatipid magagamit mo at mapapakinabangan tong 1 lumen ng Mejomi na to. Sa camera hindi nga lang siya kita, pero may naibubuga rin naman siya kahit paano na liwanag. Floodlight o yung COB light nya na 40 lumens. Ayan yung LED sa may kanyang frame. Ayan ang binibigay na liwanag ng 40 lumens. Ito naman yung kanyang 100 lumens. Tignan natin. Mas nakikita natin yung paligid, parang katumbas na siya ng isang bumbilya. Ang susunod naman ay ang kanyang maximum na power output na 400 lumens. Ayan ang 400 lumens nya. Yun, mas nakikita natin yung kalsada. 40 lumens, 100 lumens, at saka yung kanyang high mode na 400 lumens. Napakaliwanag kitang kita yung daan. Mas lumawak yung bugan na liwanag nya, na siyang mas nagiging dahilan para makita yung nasa radius nyo. 40 lumens, 100 lumens, tsaka 400 lumens. Lalakad naman tayo gamit yung COB light. Ayan ang 40 lumens nya. Susunod 100 lumens, susunod ay ang kanya maximum na 400 lumens. O diba napakaliwanag. Patay natin na para makita nyo kung gaano kadilim. O diba wala tayong makita. Buksan ulit natin. 400 lumens. Ayan. 40 lumens, 100, 400.